Ay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Nauutal tayo eh. Sa mga ka-coffee natin dyan sa Dahig, kumusta po si Tatay Digong ninyo dyan? Talagang hindi siya makakalusot dito sa International Criminal Court. Kasi, di ba ang sinasabi ng kampo ni Digong, mahina na ito, sabi pa ni Kaufman, nag-uulyanin na si Digong, therefore, hindi na kayang mag-stand into trial. Ibig sabihin, hindi na kaya ni Digong sumailalim sa pagdinig. Hindi niya na kayang sumailalim sa hearing dahil ito po ay matanda na at nag-uulyanin na, hindi na matandaan yung mga pangyayari. Diba? Yan yung given eh. Yan ang sinasabi ni Kaufman. Pero, sa ibang interviews ng mga kamag-anak ni Digong, sinasabi naman nila na okay naman ang kalagayan ni Digong. Normal naman siya. Inconsistencies, di ba? Sinasabi ni Kaufman ganito, sinasabi ng mga kamag-anak, halimbawa si Elizabeth, ayos naman yan. O, sana hindi nagtutugma-tugma. So, hindi kayo lulusot sa ICC. So, total, sinasabi nyo, hindi na kaya mag-stand into trial ni Digong, kailangan namin ma-verify yan. So, nagpadala ng maraming espesyalista, mga bigatin ka-coffee, itong ICC para talagang masuri si Digong. At ang magandang proseso dito sa ICC, hindi ipapakausap itong mga experts na ito, itong mga medical doctors ba ito, mga psychiatrists ba yan, hindi ipapakausap sa either sides. So, hindi nila malalaman. Hindi nila makukumbinsi, sabihin mo, ideklara mo na na mahina na talaga si Digong at hindi niya na talaga kaya mag-trial at dapat palayain na siya. Kasi yan ang kanilang grounds eh. Kaya sila nag-request ng interim release, dahil out of humanitarian consideration, pero na-reject naman yun ng ICC. Pero kinakailangan po yang masuri ng ICC mismo. O, sige. Ito, medical exams. Nasa balita po ng Inquirer, no? ICC orders medical exam to determine Duterte's fitness for trial. Anong ibig sabihin ito? Once and for all, magkaalaman na. Di ba? Kaya niya ba talaga o hindi? Kasi mahirap paniwalaan yung defense eh. Yung side niya eh, mahirap paniwalaan. So maganda, ICC mismo ang mag-identify. Siya mismo ang tutukoy kung kaya niya pang umattend ng trial o hindi. Hindi natin alam kung ano mangyayari kung hindi na kaya. Di ba? Baka palayain na lang yan o kaya dyan na lang yan habang buhay na siya dyan. At kung kaya pa, syempre, magpuproceed doon sa trial. Kasi hustisya para sa mga biktima ang hinahabol natin dito. Pero hindi ang magsasabi, ang kampo ni Digong na nagsasabi na hindi na namin kaya. Posibleng totoo din naman eh. Kasi matanda na 80 na, di ba? Posibleng totoo yung sinasabi nila. Pero kaduda-duda. Kasi inconsistent doon sa sinasabi ng ibang kamag-anak. The International Criminal Court has ordered a medical examination of former President Rodrigo Duterte to determine whether he is fit to stand trial for alleged crimes against humanity. Kaugnay po sa kanyang kaso ng ginawa niya itong mga tukhang. Mautak talaga tong ICC. At kung iisipin mo, yung ICC, hindi siya yung typical na parang sa Pilipinas, di ba, na masusuhulan mo yung mga doktor, masusuhulan mo yung inspektor para palabasin na ganito yung sitwasyon, etc. Kasi nangyayari sa Pilipinas yan eh. Di ba, kahit wala naman sakit, palalabasin mo na may sakit para magkaroon ng hospital arrest. Di ba? Kasi mas maganda buhay niya kapag nasa ospital kaysa nasa bilibid. So, naging diskarte na dito sa Pilipinas yan. Pero sa ICC, mukhang malabo mangyari yan. Talagang mahigpit sila doon, no? Hindi ka basta-basta makakalusot, hindi ka basta-basta makakadiskarte dyan. Kung yung gimmick nila dito sa Pilipinas, hindi uubra yan dyan sa ICC. Yung mga dahilan nila, no? Yung mga mahina na ito eh. Kinakailangan na itong pakawalan kasi mahina na. Si ICC, wait lang, i-verify natin yan. Kung totoo yung sinasabi ninyo. Sa isa pong desisyon na inilabas noong October 16, ang sinasabi po ng pre-trial chamber ng ICC, ay nagtalaga po sila ng 3-member panel. Isa pong panel at 3 miyembro po niyan of medical experts para po i-assess ang kondisyon ni Digong. And I quote, for the purpose of undertaking a medical examination pursuant to Rules 113 and 135 of the Rules of Procedure of Evidence. So, may batayan kung bakit magpapadala ng medical team. Kasi mamaya ito na naman tayo eh. Remember, nung nagkaroon ng welfare check, yung Embahada ng Pilipinas nagpadala ng mga kawani dyan sa The Hague para sa welfare check. Minasama ng mga Duterte yan. Si Sara galit na galit dyan kasi sugo daw po ni PBBM yung kawani na nagkaroon ng welfare check to the point na maging si Trillanes, pinagbintangan pa nila na isa daw yan doon sa nagsagawa ng welfare check.
Ito po, wag nyo nang masamain yan, mga DDS ha. Ito po, medical exam ang gagawin po dito para patunayan talaga yung sinasabi ninyong claims na hindi na kaya ni Digong tumayo sa trial. The panel will include specialists in forensic psychiatry. Forensic psychiatry, so something to do with our minds, no? Nasa tamang pag-iisip pa ba yan? O nagsisinto-sinto na ba yan? O makakalimutin na ba yan? Ano ba dapat? Hindi lang naman one-time check-up yan eh. Obserbahan nila yan eh. Meron pong forensic psychiatry. Medyo malalim na ito, mabigat na ito kasi may forensic na eh, no? Forensic psychiatry. Neuropsychology. Ayan, pag-aaralan talaga yung utak ni Digong dyan, paano nag-work yung kanyang utak kasi matanda na raw eh. Isa pong forensic psychiatry, isang neuropsychology, and geriatric or behavioral neurology. Geriatric yan yung, pag sinabi natin geriatric doctor, sila yung tumutugon doon sa mga pangangailangang medical ng mga matatanda, no? Or behavioral neurology, according to the 9-page public redacted decision. In fairness dito sa ICC, very transparent sila eh, no? Kapag may decision sila, maya-maya, 1 day or 2 days ago, 2 days after, makikita mo yung kanilang decision doon sa kanilang website. 'Di ba? Mababasa mo, ganyan sila ka-transparent, no? Kaya hindi mo makikasyon ng ICC eh. The question of whether a suspect is fit to take part in the pre-trial proceedings is a matter of law that falls solely within the chamber's authority. Uy, sabi ng ICC. Sakit nito oh. Sapul na sapul si Kaufman dito oh. Hindi kayo ang mag-identify kung kaya niya bang tumayo pa sa trial dahil sa kanyang medical condition. Ang sinasabi ng ICC dito, it falls solely within the chamber's authority. Tanging kami lang, solely, kami lang ang may karapatan. Kami lang ang may otoridad. Kung itong suspect na to ay kaya pang mag-proceed sa pre-trial proceedings. Hoy, sa pool, kayo naman kasi, kayo talaga, kala nyo, itong utos namin, itong gusto namin mangyayari na yan. Ako, hindi kayo obra sa ICC. Lahat ng kilos mo dyan, may pinagbabatayang batas. May rules, may guidelines silang sinusunod dyan, kaya hindi ka basta-basta uobra dyan. Adding that it depends not on the presence of a medical condition, but on the suspect's ability to effectively exercise procedural rights. Ang dami palang tutukuyin dyan. Hindi dahil mahina na yung kanyang katawan, hindi na pwede mag-proceed sa trial. Di ba? It depends not on the presence of a medical condition, but on the suspect's ability to effectively exercise procedural rights. Hindi ibig sabihin na nag-uulyanin na siya, hindi na siya sasalang. I-check yung kakayahan kakayahan ng isang tao kung kaya niya pang sumailalim sa pagdinig. Yun eh. Ang galing no? Ang talino din ng ICC, no? Pinupunto nila, hindi dahil may sakit ka, hindi ka na pwedeng sumalang. Sapul na sapul kayo dyan. Kasi yung main argument ng mga dilis ng kampo ni Duterte, may sakit na yan at hindi na pwedeng isalang yan. Na sobrang unfair. Diba? Kahit dito sa Pilipinas, porket matanda na, pwede ka nang kumitil ng buhay at pag nakulong ka, ang reasoning mo, hindi, matanda na yan. Kailangan nyo ng pakawalan yan out of humanitarian consideration. Hindi pwedeng ganun yun. Diba? Ang ganda na statement na to. It depends not on the presence of a medical condition, but on the suspect's ability to effectively exercise procedural rights. As long as kaya pa, kahit nag-uulyanin na yan, kung kaya niya pang sumailalim sa procedure, tuloy pa rin po itong pagdinig. Hindi mo basta-basta i-reject yung pagdinig na yan. The experts were instructed to, and I quote again, evaluate the extent to which Duterte is able to understand the charges, the evidence and the conduct, purpose, and possible consequences of the pre-trial proceedings, and instruct counsel for the preparation and conduct of his defense. Basic lang ito ka-coffee. Ganun pa rin yun. Yung pinupunto natin kanina, kailangan nilang matukoy gaano kalala itong kondisyon ni Digong at kaya niya pa bang tumayo sa trial. Yun lang yun eh. Yung sinabi ng kampo niya, ni Kaufman, hindi pa yun yung final, no? Dapat ICC ang mag-determine yan. The order came after Duterte's defense team filed a motion on August 18, 2025 seeking an indefinite adjournment of proceedings, citing his health. The court had earlier postponed the confirmation of charges hearing until further notice and directed the ICC registry to submit a short list of qualified medical experts. Remember, no?
In fairness, napakabait ng ICC. No? Nang nag-request yung kampo ni Digong na, teka, hindi namin kayang sumalang. Kasi supposedly, September 23, yung pre-trial proceedings na yan, nag-request sila na hindi namin kayang sumalang dyan sa pre-trial proceedings na yan. Nag-grant naman yan ng ICC. Pero syempre, kinakailangan pa rin nila ma-determine kung ano yan, di ba? Kung totoo ba ito, o sakit-sakitan lang yan, etc. Hindi nyo malulusutan itong ICC. Now, magkakaalaman tayo. Kailan ba matatapos ito? Alam ko, this month lang yan October Wait lang ha. Mabilis silang kumilos dyan Ang alam ko, hanggang katapusan ng October, kung hindi ako nagkakamali, kailangan ma-identify na yung resulta na yan, yung kondisyon ni Digong. And in fairness naman, pwede pang magkomento yung defense, yung grupo nila Digong, pwede sila magkomento doon sa resulta ng medical. Ganon din po yung prosecution, pwede sila magkomento. Ganyang kapatas itong ICC. Kaya swerte nila nasa ICC yan. Kasi kung sa iba yan, hindi na kayo nabigyan ng due process niyan. So anyway, bukod dyan, trending din ngayon itong si Attorney Oliva. Ito, kilala niyo itong abogado na to? Si Regal Oliva. Trending ito ngayon ka-coffee. Kasi solid Duterte daw ito. Quick lang ito ha. Solid Duterte itong Attorney Regal Oliva, tapos bigla daw bumaliktad. Binabasa ko yung argument nitong Attorney Oliva, no? Ang ganda ng argument niya. Yes, kakampi siya ni Digong noon. Pero, hindi porket kakampi niya, ikukonsintihin niya na yung maling interpretasyon ng mga DDS doon sa ruling ng ICC patungkol sa kanyang interim release. Maganda yung kanyang statement. Basahin lang natin ka-coffee yung portion ng kanyang post. Pinost ko rin ito sa aking page Ito, when submission becomes strategy. Kasi ang pinakapunto nito, kasi ina-identify para si Digong bilang flight risk, di ba? At ang isang dahilan kung bakit naging ganyan ang desisyon ng ICC yung mga supporters din mismo. Di ba? Kasi una, naninindigan ang mga supporters na walang jurisdiction ang ICC sa kaso ni Digong. So once na pakawalan nila si Digong, kasi isang condition dyan, matiyak na babalik pa ito sa mga hearing. Since ang sinasabi ng kampo ni Digong na walang jurisdiction ng ICC, bakit pa nila ibabalik si Digong sa ICC? Napakawalan na nga di ba? Ang punto, tuluyan na magtataguyan si Digong at hindi na makakabalik sa hearing yan, which is, number 1, ekis na agad doon sa kondisyon ng pagre-release ng interim release ng ICC. In short, kasalanan din po ng mga DDS yan. Bash kayo ng bash dyan sa ICC. Di ba? Rally kayo ng rally, pinapakita ninyo yung lakas ninyo. O, naging konsiderasyon yan para hindi mag-grant yung interim release na yan. Honest yung yung argument ng Oliva, ni Attorney Regal Oliva, very objective. Binabash siya ngayon. Nagtatakwil daw ito, nagtataksil daw ito. Di ba? At traidor daw po ito, ang term niya ay betrayal, no? Sige, basahin ko. Ganda nito. I-check ninyo, pinost ko ito ka-coffee. Shinare ko yung kanyang argument, no? Sabi niya, so when you mock me for being too objective, know that objectivity is not betrayal. It is intellect. It is courage. Hindi ako traidor. Matalino ako. Yun ang pinupunto niya dito, no? Hindi pagtataksil ang pagiging objective sa kanyang narrative, no? Sa kanyang argument. I am not here to change your allegiance. I am here to awaken your discernment. Correct. Hindi ko kayo pinipilit na maging BBM supporters. Hindi ko kayo pinipilit na itakwil ninyo ang mga Duterte. Ang ginagawa ko dito ay para magising kayo. Di ba? Maliwanagan kayo. Kasi bulag yung iba sa inyo dyan If you truly wish to help Duterte, then stop fighting the very court that holds his fate. Correct. Ayaw nang tantanan yung ICC. Isipin ninyo, yung kapalaran ni Digong nakasalalay sa ICC. Tapos, inaaway nyo na yung organisasyon na may hawak sa kapalaran ni Digong. Nanggulo pa kayo dyan sa dahig. Rally pa kayo ng rally dyan. Hindi ba tanggap ng mga dilis yan? Sabi niya, then stop fighting the very court that holds his fate. Stop provoking the very institution that can decide mercy or detention. Tumpak. Sometimes, helping is not about shouting. Sapul na sapul sila dito. It is about bowing, not in defeat, but in strategy. Pag yumuko ka raw kasi, parang pagkatalo na yun Science na pagkatalo yun. Hindi. Ito po ay isang strategy.
Because in law, as in life, the one who bows wisely often stands taller in the end. Think about it, sabi ni Oliva. Correct. Sapul sila dyan. Pahiyang-pahiya kayo dyan sa ginagawa ninyo, nagba-backfire. Kayo din ang nagsasuffer sa ginagawa ninyo. Ang kapalaran ni Digong, sa inyo din nakasalalay dahil ang desisyon ng ICC, pinagbabatayan yung mga kilos ninyo, yung mga ginagawa ninyo, mga ebidensya, at ganoon din po yung mga statement ni Sara Duterte na nakalagay doon sa desisyon nila kung bakit hindi grinant yung interim release na yan. Diba? Isip din kayo. Siya, sige, i-komento po ang inyong opinion. May mga nais po kayong sabihin, reaksyon, lagay dyan sa comment section natin, no? Yung mga nasa Facebook, baka di pa kayo naka-follow, no? Or naka-like sa ating Facebook page, click nyo lang po yung follow or like. Yung mga nasa YouTube, huwag din po kakalimutan, click nyo po yung subscribe, TikTok, subscribe, at magkita-kita tayo sa akin susunod na episode. Paalam po sa inyo, bye-bye.